mag-begin po tayo, i-introduce ko po yung ating dapat salita sa hapon nito. Ito sinabi ko po kanina, siya po ang pastor ng First Baptist Church. Kapag ito po yan, napakasipag po ng pastor dito. Marami po siyang gawain. In fact, meron pa siyang dating mga kantes, Jesus Christ Baptist Church. Meron pa siya. Ha? English Baptist Church. So yun po, parang nadi-divide po yung kanyang attention dahil po doon. Yun ang sa manalayo din po yung discussion yun, di po ba? So, yung na-apektuhan po yung kanyang First Baptist Church, di po ba? Pero ngayon, okay na po siya stable. Ayun, sa biyaya po ng Panginoon. Hindi nga po ganyan po yung yung puso po ng ating pastor. Meron siyang sa puso po sa misyon. So, yan po. At tawagin na po natin ang tagapagsalita po sa hapon nito, Pastor Pedro Guzman. Okay, parang na pala. By the way, ang totoo po niya, dapat in-announce po po. Hindi, mamaya ko na nga sasabihin. Baka ma-vulgar po eh. Hindi, mamaya po. Kasal na o engaged na. Maganda nga po no. Ayaw ba? Happy anniversary! Sa inyo lahat, hindi ko na matanggihan si Pastor Joseph eh. Sabi ko, gusto ko sa inyo pagka may asawa ka na. Kasi salamat ko sa iyo. At sinabihan niya ako sa salita rito last year pa. Naka-anniversary niya last year. Nakakatuwa ako talaga yung ginagawa ng Diyos sa inyo. At kami medyo pagalahin ng mga pastor. Nakakakita ng sumusunod sa lipa. Yung mga nagdadala ng baton. At yung mga nakabarong na yan, pag tinatawag kayo ng Panginoon at saka yung mga ilang mga binata dito, mga lalaki, huwag na kayong tumakas. Kung kayo tinatawag ng Diyos, sumunod na kayo. Dahil pagka dumating si Kristo, makikita-kita rin tayo ron. Either na you will be happy or ashamed. Again, happy anniversary! Kalahating taon na po, kalahating panahon na ninyo ng aming iglesia. And before I proceed, bibita po namin kayo sa Sunday. Ika-35 taon naman namin. 35 years na po sa First Baptist Church ng San Mateo ng Sagaray. Sana makating po kayo. And although limitado yung aming invitation dahil sa ipaligtad ng lugar, yung 27 and 28 na Monday and Tuesday, remember, may mga hospitality ron sa GC natin. Yung mga nag-lista po doon sa GC, kung natatandaan nyo sa pakibakit nila ko, kaya ko sinasabi kasi may mga Korean visitors kami ng 27 and 28. Lahat na nag-lista ron, mapakilagay natin ng kimchi. And hindi pa kaya hindi. Meron silang gift para sa inyo. Yun. Hindi ko lang kasi maimbita sa lahat kasi sabi Pastor 150 lang ang kailangan namin. Pwede naman namin mga member ng pilmahan agad eh. Sabi ko na. Pero yung mga nag-lista po, please doctrine. Then meron po kayo sariling gift mula sa kanila. So, sabi ko salamat naman sa Panginoon dahil meron kayong ganang bagay. So please, kailangan pag-attend 2-day seminar. And then, at saka meron natin sila sinasabi na pag kami nagpunta na 2 days, makakatingin ng Korea, kaya lang hindi na kayo makakabalik. So, ayaw ko lang totoo yun. Salamat po sa Panginoon. Kami po ay naimbita niyo. Sabi ko ba, laki ng church dito talaga. Di pa para kayo, no? Pero nakita ko ito pala sa loob. So, kay Arman. And then, salamat po sa inyo na patuloy nagpapagamit sa Diyos. Well, ang binigay sa amin assignment ni Pastor, talagang uupuan mo. Dahil
Madami yung aming gantong topic. Pero of course, dadaanan din sa mga messages. Hindi nga lang kagaya ng speaker natin noong nakaraan na sino nagpipris ng music sa inyo? Ha? Sino nagpipris ng music? Hindi ka nagpipris ng music. Tulad ng inaasahan ninyo. But this topic is somehow, for Pastor Joseph, kailangan ng mga kapatiran dito sa Pillar of Truth na tayo should be having a life of praise. Buhay na may papuri. Buhay na talagang bukas sa loob na kinikilala yung kabutihan ng Diyos. Yung mga gusto siguro ito si Joseph na makita kapatiran na the more you praise God, nagpupuri, nagpapasalamat, mas less ang pressure sa kanya. Less ang tension. Sige, binata pa lang siya. Kailan ang may asawa at mga anak may asawa. Tapos sa mga miyembro nangungunsumi. At nangungunsumi sa isa't isa. So, as far as I'm concerned, dapat parangalin nyo kanyang hangarin na kayong mga pillar of truth should learn to have a life that is full of praise. Amen? Na pag hindi mo nangyari yan, ikaw ang pastor ninyo, kasi kami mamaya kami lahat dito, naiwanan kayo. Kung sana kung kami nato palagi, makakagabay, makakaalalay, pero kapag kami mga taga-PTBC, we learn to have a life of praise. Dahil lahat ng bagay pinasasamata natin sa Diyos. I mean, everything. Magiging iba takbo ninyo. At baka hindi naman ito niyo next year. So, at the same time, sa amin din naman. Kami din naman, ang mga matatandang pastor, sa aming mga churches, dapat natutunan namin din na magpasalamat sa Diyos palagi. Dahil wala kang dapat gawin talaga, kundi magpasalamat o magreklamo, ang diyan naman natutuwar. But again, I'd like to speak on the subject powerful praise, honest honor. And there are times we hear, praise the Lord, hallelujah. Sabi niya sa pastor, sige na po sa impyerno. Sabi niya siya, praise the Lord. Parang nariya ka, ano? At sabi niya siya, matotoo niya, hindi ba Kristo? Sabi ng babae, ako po ay napatunayan na hindi wala akong depresya, pero ang asawa ay napatunayan buog. Babae ka testimony, ha? Pero praise the Lord, ako po ngayon ay nagdadalang tao. Teka ho, medyo may problema ng konti yun. Bago asawa, kasi ikibuntis ngayon. Hindi yung milagro yun, baka misteryo yun. So people would say, hallelujah, and praise the Lord, laging wala sa lugar. Kung meron man, hindi salamat sa Diyos, but these words, yung mga papuling salitang yan, should come from the lips of a person na tunay nangangadama talaga ng ikapupuri talaga sa Diyos. Hindi ko sinabing wala kang ikapupuri sa Diyos. Wala ho. Lahat ng bagay na dapat nating ginagawa, dapat ginawa ng Diyos, kapuri-puri. Walang hindi kapuri-puri. And as I believe yung last 5 Psalms in the Hebrew songbook always began with the word or statement, praise the Lord or hallelujah. And then we heard several times yung satang papuri, praise the Lord, hallelujah. Ano ba talaga significance nito sa atin? Ano talaga ang kahalagahan nito na dapat natin maintindihan? Sabi nga ng isang tao sa Bible, nagpupuri ka lang ba sa Diyos na may magagandang bagay na tinatanggap? Paano kayo kayo nagkaroon ng mga suliranan sa buhay? Pupuri ka ba lang sa Diyos pag maganda ang yung kalagay sa buhay? Habang ka nagkasakit sa anak mo? Habang ka nasunugan ka ng bahay kagaya sa California? 400 million, 200 million, 20 million worth ng houses. Sandali lang, winasak. How can you say, salamat sa Diyos? So, if we know the significance ng life of praise, at least nagkakaintindihan tayo. And ako rin, kaya mo naintindihan na for the past 40 years, I should maintain the life of praise. Dahil pagka mga tao mo ay ganun katagal mo na kasama, nagsusuwagan na yung mga yan. At minsan hindi sila susuwagan, nanunuwa
pa sa iyo yan. So, sabi nga ni Paul, kung kayo ay magsasamalan, mag-uupusan tayo. So, tulungan tayo ng Diyos ngayong hapon to learn that it's good to really praise God, which includes time of despair, distress, demands, desolation, despair, depression, because God will always deliver us kung saan tayo naroon. So, as our text would say, sing for the honor of His name, make His praise glorious. I'd like you to join me. Punta natin isang nangyari sa buhay ni Josaphat sa 2 Chronicles chapter 20, kung saan nakita niyo dito that the life of praise will help us to have the following. Napakagli lang ang outline. Kapag sabi ni Pastor, hindi dito na yung mga hinintay niya. At wala na namang manunod na sinisinya pagkatapos. Wala na pagpunta sa party-party. I'll give you that outline. Okay na ba yan? Pastor? Binigyan mo ko ng assignment. Madalang ako mag-preach na dito sa lugar. Ayaw ako imbitahan ito eh. Wala na, susunod lang kami. Buti na, sa Diyos, nagtiwala ako eh. But seriously, hallelujah means to boast in the Lord. It means we speak and proclaim with excessive pride, giving Him glory. Hindi para kanino man. Tinilis na Diyos sa mga tao, ginamit na sino-sino man dito. Pero God receives all the glory. Siya lang talaga mapapapurihan. With or without us, ang gawain tayo magpapatuloy. Hindi mo siguro si Pastor Joseph, pwede gamitin na niya sa iba. Talaga, kung hindi lang marunong kumuha ng lalaki para sa gawain niya. Salamat sa Diyos. When we give God glory, that means self is ignored. Walang magaling. Ang sarili, walang ano. So, if we, in our praiseless times, when we do not praise Him, that is automatically a preoccupation ng ating buhay of ourselves, and it's impossible to fully focus on God. If we do not praise Him, we are automatically full of ourselves. Lalo pagka, nagbakasyon kami sa Amerika. Hindi kami nakakit ng Baptist Church, Pastor. Kaya ko lang nagsamba sa hotel namin. Mga kapatid, Amerika, isang dura lang, Baptist Church. Baptist Church, Baptist Church. At siguro naman po, wala tayong monopolyo ng karunungan. Tutulong mo ko ng Baptist distinctives. Siguro dahil sa siguro, alam yun, ako nagpalam. Pero ilang natin sa lugar. When we are full of ourselves, and I thought, lahat ng kalaman meron ako, and you ought to listen to me. Maraming problema ka nun. Maraming problema ka nun. Pag di mo nararamdaman na ako ang nakahadang sa kapurihan ng Diyos. And by the way, churches ngayon, ngayon parang ito, I believe churches would go on at would flourish. Lalo mo, even without the Holy Spirit. Hindi nga lang kayo. Even without the power of the Holy Spirit, churches, even Baptist churches would go on. Walang pakialam ng Holy Spirit. By the way, sabi ni isang pastor, mayaman yung church niya. At ang mga miyembro niya mayaman. Gusto mo ka ng maraming miyembro mayaman. Simple, ayaw lang, di ba? Tapos sabi niya, sino sa inyo, during invitation, maraming mayaman bisita. Who wants to join church? You just come forward. Isa sa matindon, mahirap. Na tao. Nakamatay mayayaman gusto mahirap. At una-una lang tumugon, who wants to join the church? Una-una tumugon sa altar call, yung mahirap. Nakatingin yung mayaman diakono sa pastor. At pagkatapos ng invitation, ginapitan agad siya, ng mayaman. Kung tatangging miyembro yan, mahirap lang yan. Yung pastor ako si Ilong. So, hindi ko maganda. And then pagkatapos nun, binisita ng pastor yung tao, pinakukonsensya siya,
Itingnan niya ko na damdamin, gusto mo ba talaga maging member ng church namin? Oo, kasi nadadama ko, gusto kong mag-join sa church ninyo. Ang sabi niya, pag-pray mo muna kapatid. Ang ibig sabihin niya, huwag ka magka-miyembro, ayaw na miyembro ko eh. Minsan yung sinasabi, pag-pray mo muna, ibig sabihin, ayaw ko sa iyo. Hindi ka welcome sa amin. Pag-pray mo muna kapatid ha. O sige, pastor, nakakapagta ka naman pag may member sa church mo, imita mo, tapos nagpe-pray ko. Ano sige, nagpe-pray ko. Weeks after passed by, wala na yung tao, hindi mati sa church. Nakakonsensya ng pastor. Sabi ng pastor, Pira, nakakakonsensya naman ito, pinta ng tao. O kapag na balita, anong sabi siya ng Diyos about joining our church? Para siya sabi niya, nakakonsensya kasi ako eh. At least gusto kong madinig ka. Natin inaasahan niya. So ano sabi ng Diyos sa'yo? Sabi naman sa kanya ng Diyos, kaya mo na. Huwag ka naman pag-member sa church niya, ako man, di makapasok din. Ang tagal ko na gusto pasok dyan, hindi makapasok. God help us ng ating iglesia ay mapatakbo ng taong hindi na nagpupuri sa Diyos, kundi nagpupuri pa sa sarili niya. Sabi ng Bible 66 verse 2, sing forth the honor of His name, make His praise glorious. Church, not any particular name. The name of Jesus Christ. Siya lang ang wala iba. Ang dapat mapurihan. The name by which He has been made known to us. The name of Jesus Christ. Kristo Jesus. Ang Diyos na nagkatawang tao. Yung Diyos na nalapastangan. Binabali mo na iba. Diyos na binababoy. Diyos na inaangkin ng kapangyarihan. He is the name na dapat papurihan. Sapagkat siya ang Diyos. Tayo mga Kristiyano. Always remember, praise is a very powerful thing. It is praise that infuses the joy. When we praise God from the heart, it infuses the joy sa ating mga puso. Tiyak na hindi ka magiging busangot, hindi ka nasimangot, hindi mapait ang isip mo. When you start to praise Him, Lord, salamat po sa umaga. Salamat po sa kapatid ko ito. Salamat po sa pagkukulit ng umaga. When we give Him the most excellent praise in the best manner we can, ang Diyos po ay nilulugod. So, praise God and thank Him. Pagka ginawa tayo mabuti, o hindi mo tayo gawin mabuti. Romans 13 verse 7, ang sabi ng Bible, give honor to honor is due. Pagka ginawa ng tao ng kabutihan, we just say thank you. Pag ginawa ka ng Diyos na mabuti, hindi kanya ginawa mabuti, as far as you know, pasalamat pa rin tayo. So let me give you the outline. If you live a praiseful life, huwag kayong paka-prente because you will have a powerful fall. Pag tayo nagpuri sa Diyos, dinulatin natin siya, huwag yung isipin kayo ay you will be immune or bulletproof sa kaaway. 2 Chronicles 20, verses 1 and 2. You will follow me, tinig po sa amin ng Bible. 2 Chronicles 20, verses 1 and 2. And it came to pass, after this also, that the children of Moab and the children of Ammon, and with them, other beside the Ammonites, came against Jehoshaphat to battle. Then there came some that told Jehoshaphat, there cometh a great multitude against thee from beyond. When you are living a praiseful life, huwag kayong panatag. Lalo ang diyando aatakin kayo. Lalo ang diyando magiging super duper active laban sa iyo. Jehoshaphat was a good king. Mahal niya ang Panginoong Diyos. And he was told that he had some enemies. 3 powerful kings during that time. Tulad din natin, we have 3 powerful enemies. The sin, sorrow, and death. Sin, ilalim niya, word, the flesh, and pride of life. Everyone who lives the Christian life will meet the fierce opposition from time to time. So, when you live a praiseful life, tandaan nyo, ang diablo will attack you any moment. Keep on praising Him. Secondly, not only a powerful foe, having a praiseful life, you will have a positive focus. Tinig po sa verse 3. 2 Chronicles 20 verse 3. And Jehoshaphat feared
and set himself to seek the Lord and proclaim fast throughout all Judah. Pagka kayo ay puno-puno papuri sa Diyos, hindi kayo nagreklamo, you will have a positive focus. Jehoshaphat made a positive focus. He set himself to seek not his friends, to seek not other people. He set himself to seek God. Panginoon, may kaaway po ako. Diyos agad ang inarap niya. Hindi po huli ang Diyos. Hindi niya inihuli ang talagang makatutulong sa kanya. Matthew 6:33 still works. Unahin natin siya. Thirdly, you have a proclaimed fasting. Hindi lang po kayo puno-puno sa Diyos. It's time always to have a talagang meaningful and soulful meeting sa Panginoon. Tingnan po sa verse 3. And Jehoshaphat feared and set himself to seek the Lord and proclaim a fast throughout all Judah. So Jehoshaphat proclaimed a fast sa buong bayan. Remind you mga kapatid, ang ating bansa, although maraming development, but still the Philippines is sick. And it's time that our leaders should seek God. Matutunan sana natin mga pinuno, lalo mga Kristiyano, na iligin sa Panginoon, na pagpalain ng ating bayan. It's not by fasting that we buy God's blessing, kundi tandaan ang blessing ng Diyos always by grace. Because whenever we pray and seek His face, God does business with those who mean business. So when we have a positive focus, fasting just simply sharpens yung ating gusto mangyari. Hindi naman po gusto mag-fasting. Lalo mga nagda-diet. Diba? Pero you see, when you enter into that mode, fasting mode, it will sharpen kung ano gusto niyo mangyari na gawin ng Diyos. Fourth, for full fellowship. Pagka tayo puno-puno ng pagpuri sa Diyos, verse 4, tinig po sinabi, and Judah gathered themselves together to ask help of the Lord, even out of all the cities of Judah. They come to seek the Lord. For full fellowship. Everyone came together. Lahat, sama-sama, mga kapatiran, bata maganda, even young people. But I would rather have the noise of kids sa church than to have no noise at all. Sa aming church, dami ng mga tirador. Pag naligat ka, titiradorin yung tirador mo. Pag di nakalaki yung office, ikaw rin tirador ng merienda. Sabi pa sa kakasap ko na po ang pagkain. Ibig sabihin na yung mga ganong bagay na some people would say, huwag naman ko sa church. Hindi ho. I would rather have them sa church. Talaga pag aming mga bata sa church, kung saan, at kung di pa mga bata sa Panginoon, doon gagawin ng kaaway ang gusto yung gawin. Naganda pa, mamutog. Pero pag nasa kalambay, nakikipagpatintero sa 40-foot container, hindi madali-dali. Pero pag nasa church na nakaupo na, natutubog ang isa. Sabi ng isang bata, Pastor, hindi na po natin sa church natin. Bakit? Kasi untog ako eh. Diba, pinatin mo pa ako sa bahay namin? O tapos ba, nagpupunta pa ako ng gamot doon at saka inayos namin ikaw bago kayo natin. Ayaw na magpunta sa church niyo. Ayaw na ng tatay ko. Kasi, nauntog daw ako. Sabi ko sa tatay niya, kasalanan naman ako eh. Sabi ko mo ba pupuntahin? Ay, sasatan ako. Tapos nagtutuloy sa school, nakita ko yung bata ron. The same bata, may benta dito. Ano pa ka? Nagharap kami, pastor. Nauntog ako sa bato. Pumutok. Eh, ba't pumasok ka pa? Hindi nga alam ba't siyempre papasok ko sa school. Hindi ako na pumasok. Ginbot mo ng teacher mo? Hindi. Pinagalitan ko nga po ako eh. Inatid ka ba sa bahay ninyo? Hindi. Sabi natin. Ma'am, ginbot mo ba daw? Hindi. Hayaan sila magkaaway dyan. Sabi ko, dapat ka ba mapasok? Sa Diyos namin, ginbot ka namin. Ikaw may kasalanan. Ginbot ka namin. Inintindi ka. Inatid ka namin. Hindi ka punta sa church. Eto, pinababayan ang teacher mo. Pinabayan ang bata mo. Pumapasok pa siya. Parang maliya tayo. Hindi nila naintindihan, di ba? Kasi iniintindi nila sarili nila. Tayo, bigatol, lahat binibigay para sa lalaan. Batayan, papuri lang sa Diyos. Pero pagkakamali ng
Tapos naman ang mga batang kumag na yan. Kasi sa city, pastor. Is pa siya, hindi mo kita, ugaga ka para pa rito. Tapos pag hindi ka nakakariyan ng mami, sisingin siya. Parang mali yata yun ah. Kaya tapos na ito, dimin-dimin na. So ibig sabihin natin mga kapatid, they gather together, but when we come together to seek the Lord, we should be in one accord. Then we will be far better able to attack the enemy. Magkasama tayo. Magtulungan tayo. Pillar of truth, brethren. Magtulungan tayo. Huwag natin pagtulungan. Si Joseph at si Joseph. Pag pinagtulungan niyo pa yan, lalo yung nag-slim. Bakit hindi na pag-asawa yan? 2 Chronicles 20 verse 24. It was a purposeful fellowship to seek the Lord, not politics, not social, but spiritual meeting. 5. Pagka tayo praiseful. Makakatagal tayo nito. 20 verse 5 and following. A prayerful faith. So when we have problems, importante lahat tayo mga taga-pillar of truth. May problema ka, Diyos ka agad. Hanapin ka natin, Panginoon, tulungan mo kami. O kaya, magkaroon ka ng GC, Pastor, pray na kami. Yung, paano mo agad, Pastor, pray na kami. Hindi niyo kailangan sabihin lahat. Pastor, please pray for me. Pati, Pastor, pray for me. So magpanalaganan. Prayerful faith that we would understand na ang Diyos na ating tinatawagan is helping us that you and I should glance at the problem. Just glance at the problem. Gaze unto God. Silipin lang problema. Silipin lang. Pero sa Diyos kayo tumingin pa ng matagalan. Look at God through the lens of His Word. Pag tingnan ninyo ang problema nyo using your problem malaki. But you look at your problem using the lens of God. At ang Diyos na ating tinatawagan, remember He is the sovereign God. 20 verse 6. He is the ruler over all the kingdoms. Showbiz cannot withstand God. Hindi niya kayang kisa ng Diyos. Legal crowd, bisyo, mga scammers, lahat ng tao, they could not withstand. Hindi na kayang kisa ng Diyos. Hindi na kayang tagalan. Kasi hindi sila makapanindigan. Bakit ko? Kasi hindi sila Kristiyano. Kasi bakit po tayo mga Kristiyano? Kasi may Kristiyano sa may problema. Kasi may Kristiyano sa may pagsubok. Kasi may Kristiyano sa maraming dinadaanan. Bakit ganoon? Kaya bakit? Kasi kayo lang may kayang gumawa eh. Kristiyano lang kayo. We are the only one to take on any challenges. Bakit Kristiyano ba eh? So why not? Ayan nyo, bring it on. Magsawa ka pa pag subok sa amin. Sahin na kami dyan. Magsawa kayo, gutumin kami, sahin na kami dyan. Magsawa kayo, pahirapan ng mga pastor. Sahin na kami dyan. Dati ko sumasabit kami sa truck eh. Yan, siripasok ka eh. Sumasabit kami sa truck. Makauwi lang kami, wala kami pamasahe. Noon, sabi ko sa inyo, bibili ako ng tubig. Isang container na blue. Para makapagigit ka, 25 centavos kaya din. Hindi ko yan meron. Sama po lang, pinalalais ako. Sinupa namin 500. Hindi ko yan meron. Sabi ni Ari, gusto ko yan magpabayad. Malapit na po. Ano po nila? Kaya pag tumatay siya, kung tinigil ko niya, may ginagawa ako. Pero bang, basta pag hindi mo pinayaran ako, bibigyan ko talaga itong inupahan mo. Ano ba kaya namin? Hindi kaya ba? Wala. Ito kayo sa Sunday, yun yung property na inaagaw sa amin. Kung di mo talaga naipit yung papel ko, dapat talaga ito yung property namin. Ibig sabihin, God is sovereign. Kaya natin tiisin. Ang Holy Spirit would never meet in emergency session. Hindi ba? Hindi po. Tinitindigan ng barigo ng ating Ama sa langit. Ang Holy Trinity. Secondly, He is also a steadfast God. 20 verse 7. Yan po sinabi ng Bible. Not only is sovereign, He is steadfast. Art not thou our God who didst drive out the inhabitants of this land? Hindi ba ikaw yung nagpalayas sa mga kalaban? By the way, si Abraham, sabi din sa Bible, sa verse 7, and gave his seed to the seed of Abraham, their friend. Salamat po, meron tayong kaibigan na sa atin ay nag-aalalay. Jehoshaphat was standing on God's word. Hindi po siya
na tinag. And he knows how to ask God and kilalanin yung Diyos niya. And he's still powerful. Has the power to send revival. Nakakatuwa talaga sa church dito. Kaya sabi mo, 12. Diba, from the 12, dumami ang Christianismo. Lalo po kayo. Sa ating lugar ito, baka mag-i-SM yan. Diba? A-assession ko lugar na ito. At pag-assession ito, ang paano niya nakatunto sa lupa. Kasama kayo lumalago. Di na mamalayan, malago na kayo. Third is a sympathetic God. Sympathetic. Di ko na mabala masyado. Verses 8 and 9, they prayed on the basis of God's glory. He is God who hears and the God who helps. If we cry to Him, He will hear you. He will help you. Tumawag ka lang. Isaiah 63 verse 9, sa kadalamatian ay nagdadalamati siya. Iniligtas sila ng anghel. Sa kanyang pagkaawa, kinubos niya sila. Kanyang pinilik sila. Pinalong silang lahat ng araw. Kala natin sa mula kang ginagawa yung sa tangkilik. Kinikilig tayo ng Diyos. He is also a seeing God. Verses 10 to 11. Joshua is asking God, Lord, tingnan mo nga po yung ginawa nila sa amin. Lord, nakita mo na, pero tingnan mo ulit. He asked God to behold all these things. So in prayer, kaya natin maintindihan na, Panginoon, alam mo namin nangyayari sa amin, alam mo ang dinadala yung pagsubok, and alam niyo kung paano kinuha niya yung attention ng Diyos. In a very special way, God focuses on what we focus on. Pagka tayo ay talaga naintindihan ng Diyos, nauluhan niya na talaga po natin sa Kanya, kung importante sa inyo, importante sa Kanya. Hindi pa pwedeng wala sa Kanya. God knows our situation. And He knows your enemy. He knows your danger. Alam niyo kung ano pati iniisip natin ngayon. All of this would help us. Pagka tayo po ay walang tigil nagpupuri sa Panginoon. Salamat kayo sa Diyos sa mga ginawa niyo kabuti sa atin. Marami sa atin dito buhay dahil hindi niyo nalalaman, inintas kayo ng Diyos. Isang babae na pakihirap niya. Wala na siya halos ipin. Pero she's still praising the Lord. Dalawa na lang natin ang ipin niya. Isa sa taas, isa sa baba. Sabi nakakakain pa ako ng nais. Kasi tapat sila, pantay, tapat. Circulation, ngayon tayo ngayon. Dalawa lang ipin niya, assures him to praise God. Kaya kompleto ang ipin natin. Kung magreklamo tayo sa ulam natin. Diba? Ito ang kanina umaga. Irishman, Mexican, and Filipino. Tatrabaho sa construction. Sino bansa? Pagbukas ng Irishman. Ito na naman ang ulam ko at taon ko. Corned beef and cabbage. Napamatay na ako bukas. Susunod lang sa ulam na ito. Sabi ng Mexican, kung bira transport tayo ba? Pagbukas, burritos na naman. Pag ito na ulam mo bukas, talagang ako na ulam ko na papamatay dyan sa tuloy niyan. Tatanong sa building. Corned beef, burritos. Sabi na sa isa. Ikaw, Pilipino, ano masabi mo? Ha? Siguro, susunod na ako sa inyo. Magpapakamatay na talaga ako rin bukas. Pag-aulam ko, ito pa rin. Chicken at kanin. Dito kami nagkasundo-sundo siya. Basta magkamalay tayo, ha? Hindi gagawin, ha? Kwento na ito, ha? So, kinabukasan. Ako, isa malaman ang ulam nila, ang handa nila. Yung Irishman. Pagbukas, hinapin niya, talon. Okay. Ito na, burritos na ano. Pagbukas, tsaka cabbage. Yung Mexican. Pagtingin, hinapin niya, takuli. Patay. Kita ng Pilipino, naku, burritos na naman. Sabi ng Pilipino. Kailangan pala hindi ko sabi ko. Tumalis siya, patay din siya. Inabulong niya eh. Chicken sa kakanin eh. Nakabulong yung tatlo, sabay-sabay binoon. Iyak yung asawa. Hindi ko alam, nasa usulakan na pala sa corned beef. Pwede ba ba sabihin eh? Ginagawa ko na iba? At nagpapatay ka. So, oo nga, ito ng asawa ko to talaga ito. Ayaw na pala niya ng burritos. Pero, hindi siya nasasalita. Nagpapatay siya. Yung Pilipina doon, sa dulo. Ikaw, Pilipina. Ano masasabi mo? Linis na sa asawa rin eh.
Pamatay siya eh. Eh, bakit nga kasi? Eh, siya nagandang pagkain niya araw-araw eh. Hindi mo naman eh. Ano basura? Ano mo sabihin? Kasalanan mo pala niya. Kapalit with you made your own mistake. Kayo gumawa sa inyong away. Huwag niyo sisira iba. It's time to ask God's forgiveness. Ako rin ang Diyos, hindi pa niya kayo tinigok. Ano nakakapunti nga? Minsan nakakapunti talaga mo yun eh. Kaya hindi ka nakakapunti mo eh. Diba? Napapatay na ka na yung daily. So he is not only seeing God, God knows what's happening sa pillar of truth. Alam niya, ang version ninyo. Second, sunod, he is a saving God. He is a saving God. Verses 12 and 13. So kinilala ni Jehoshaphat that they do not know what to do. Lord, please, ang away kayo mabigat. Hindi ko naman gagawin. Wala na kaming enough strength. Then din sabi sa verse, tipo sa 20 verse 13. Gusto makita nyo. Asa 12. But our eyes are upon thee. Di ba maganda ron? When you come to the point na wala kang magagawa, at doon na sa sulok, no coming out. Kami na. It's time to look up. And sa mga but our eyes is upon thee. Ililigtas ka ng Diyos. Pang-anim. When you have a praiseful life, it's going to have a prophetic fact. 20 verse 15. So they were praying, God, help us. And the Lord began to speak. Dito sabi ng Panginoon sa inyo, huwag kayong matakot, mga paypay. Dahil sa maraming karamihan ito, pagkat ang pagpagbaka ay hindi sa inyo, kundi kanino? Sa Diyos. Church, when you have a praiseful life, the battle is not yours. It's the Lord's. Actually, dahil sa kanya naman talaga eh. Pinukustubi lang natin sarili natin, pinipili natin isa itong problema, hindi naman tayo makakayang makapag-solve. The battle is the Lord's. Sa Panginoong Diyos. Lagi. And the potent force is praise. The battle is not ours. At ang Diyos gagamit ng mga Kristiyanong puspos ng Espiritu to help us. But we have the part. Always. When you are in the battle, our part is the praise part. Pagpuri sa Diyos. No need to hide until it's over. Gera, dumaan, they can praise God now habang tinatapos ng Diyos sa lahat. Ang praise po di sa dulo. So, umpisa pa lang. They were to praise God at the beginning, not at the end. And we cannot praise after it's all over. Hindi yung, pupuri kita pa rin pag okay na, pag tapos na hindi yung. Kasi walang magandang attitude doon. Pag hindi yan sa gusto mo, makaasar pa tayo sa Diyos nun eh. So, they prayed. Jehoshaphat and the people petitioned God, but the petition must be married to praise. Petition says, Lord, please. But praise says, Lord, thank you. Alam namin, hindi mo ito pabayaan. So again, ang dalawang pakpak na kapangyarihan talaga ay ito, petition and praise. When we praise, it infuses the energy of God. When we try to praise Him, we humble ourselves. At yung Diyos kumikilos, na nagagamit ng kalooban, bibigyan ng Panginoon ng Diyos. So God, when He hears your praises, iba magiging dating talaga. Iba. Praise infuses the energy of God. Because this is where God dwells. At Diyos po ay nananahan sa papuri ng kanyang bayan. Again, verse 22 to 23. The inhabitants of Ammon, Moab, and Mount Seir were all coming against Israel. The army of God went forth in places, and these enemies turned on each other. Nagpuri sila sa Panginoon, at yung mga kaawin nila, sila nagtutukan. Sila nag-away. Sila nagsampukan. Sila nagpatayan. Praise fractures the unity of the enemy. It formulates the unity of the believer. Number 8, when we have a praiseful life, it would be a provided fortune. Verse 25, tingnan niyo sabi ng Bible. 20 verse 25. Maraming spoil, natalo na kalaban. Actually, tinalo ng Diyos. Ang dami mga samsam. Sa verse 25. And they were, these days, a gathering of the spoil
Ano sabi ng Bible? It was too much. Ang daming nasawsam. The enemy looked like they were going to destroy the Israelites. As Jehoshaphat and the people, hinanap ang Panginoon in fasting and prayer, and God sent the message. And they obeyed the message and began to believe sa gagawin ng Diyos. Pinuri na ang Panginoon. The enemy was put into confusion. And Israel was left with so many bounty. Sila mga kaaway, naglaban-laban, hindi malaman kung paano sila nagpapatayan. Nagpupusan sila at nakatindig ang mga Israelites. Lahat ng samsam naroon, kinuha nila lahat. And they were too much. Kumilagay sa pagpuri sa Diyos, paglilingkod sa Panginoon ay sa kanyang kalooban, hindi ay sa laman. And you will see, God will bless you. Naniwala kayo sa akin. There was a time, sumasabi talaga kami sa jeep, sa truck, wala kami pamasama. Mula sa Bigte, punta sa First Baptist Church, I have to walk for 3 hours. There wala akong pera. Who would have thought, napag-ipas sa panahon, gagawa ka ng sasakyan. Hindi dahil sa magtapat ka, kundi ang Diyos marunong provide sa mga taong kaysa niya. Pinalalayas ako doon sa lugar na yun. Hindi ko kaya bayaran ng 500 pesos. Ang rate is 500 square meters. Pero pinagkalog ng Diyos sa pambayad. Hindi kita kung sino magagaling. Ang lupa namin lumiit. Pero ang dati nagpapalaya sa akin, wala na. Pero property, pag-aaral na ng simbahan. Sinabi ni Pastor Joseph, pero sila nabili property, God will provide more. Because there is much more land to be possessed. Provided fortune. When we obey the message and begin to believe and praise God, the enemy will be confused. Kung pupuri natin ng Diyos, the enemy that would conquer us will be confused and they would be used to enrich us. Pinagpala pa sila. So, what the enemy means for evil, God meant it for good. Genesis 15 verse 20. So, we have a peaceful life. Number 9, peaceful future. Tingnan mo sa verse 30. 2 Chronicles 20:30. Sabi ng Bible, katahimikan at kapahingahan ay naganap sa palibot. Hindi si Jehoshaphat ay minahal ng kaaway, they hated him more. Napuot, nainis. They wanted to kill Jehoshaphat. Pero nyo, hindi sila makapalag. Hindi sila matinag. Ang paligid ay, by the way, remember, I saw a story bago lumusog yung IDF, Israel Defense Forces, tapos sa Hamas, DC places, fully loaded, full battle gear. Nagpuri sila kay Jehovah. Pinuri nila si Kristo. Pinuri nila ang Ama sa langit. Pinuri nila ang Diyos because God is with them. At sa liit ng bansang Israel, nakapalipot ang sandamukan ng mga sangganong bansaron. Sila nag-away-away. Nakita Israel napakait. So peaceful. So peaceful sa Israel. Ang gawin mo ng katalo doon. At sabi ng Bible, katahimikan, kapahingan sa palibot. Yes, hindi pa rin ligtas si Jehoshaphat. Pag umalis sa kalaman ng Diyos, ang din niyang papatay. Proverbs 16:7. But when your walk pleases the Lord, even your enemies will be at peace with Him. Pag tama ang lakad natin sa Panginoon, pati kaway mo, ano ba sasabi? Sabi ni isang tao, bakit ba hindi nagiging Kristyano ibang tao? Dalawang reason, kaya hindi nagiging Kristyano ang mga tao. One, they have never met a Christian. Secondly, they have met a Christian. Kaya hindi sila maging Kristyano kasi hindi sila nakakakita ng Kristyano. Pangalawa, kaya hindi sila maging Kristyano dahil nakakita sila ng Kristyano. Mahatma Gandhi was one. But this is a Putin church. He was looking for answer sa problema sa India. And he thought yung church na yun na Kristyano. Magbibigyan ng pag-asa sa kanila. Ang mga tao sa kanya, tumataba. Pero puro malnourished. Sabi, I thought Christianity will be the reason. Para kami, will be the answer. Buti siya sa loob ng simbahan. Iba kulay niya. Kaya siya mula ulit ng paan. Nobody pumansin sa kanya. Binayo na siya. At lumabas siya sa church. Sabi niya, I love your Christ, but I don't like Christianity.
Pag sa church ninyo, ginagagat mo kausap palagi, hindi ka ba na makapagbatay sa iba? Hindi ba na mawing welcome ng mga bisita natin? Forget it. You will never grow. Learn to be friendly sa ating mga panauhin. Learn to extend Christianity sa ating mga kaibigan. Huwag nakasunamot. Sabi ng kanta ng Apo, kapag ikay masungit, o ikre, kapag ikay pangit, huwag ka na masungit. Ang pangit ko na, ang sungit mo pa. Tama na ito. Ito ang kanta sila eh. Ang sinasabi ko natin, may God help us that people will find our church to be friendly. Pero sabi sa mga ladies sa amin, pag may nakita ka nakikipag-concept, sampalin mo agad. Hindi pwede sa church namin kami yan. Tapos siya pa, sabi ko sir, hindi pwedeng nag-aaral ka doon mga babae at lalaki sa ng church. Hindi pwede. Ito kasi ito, sabi mo Panginoon, you join us in fellowship with us, pero bawal ito harutan. Hindi ito lugar para sa'yo. At kung papaligaw kayo sa mga iba, paalam mo na kayo sa akin. Sabi ni Pastor Ramo, there was a post. Ako may nakakalan dito eh. Kailangan niya 6 million pesos. At her young age, napunti siya. Sino naman mo sumi? Pag sumay ka sa Diyos. Hindi na magulang niyo. Pati mga pastor niya naman mo sumi. Ano magawa? Durog ang puso ng magulang. Dahil sa katigasan ng puso ng mga bata. Sinabi nang huwag mag-iinom, huwag maglalandan sa ating gabi. School, bahay, o church. As assignment, project pa rin, nagbubutisan. God help us. Tapos ko na to. Number 9. A peaceful life will have a peaceful future. Again, tahimik. And, as I close, kung kayo meron siya nalaning dinadaan, remember these things. Ano sungalan meron tayo? It's not the opposition of Diablo. Learn to see that is an opportunity para hanapin natin ng Diyos. Panginoon, ipagdalo po ako. Inatakay mo ng kaaway. O sarili ko, inatakay ko, Lord, please help me. Remember those times ang Diyos tinulungan kayo in the past, tinulungan niya kayo tulad ginawa kay Jehoshaphat. Think back on the other times na He delivered you. Lagi kayong babalik sa Biblia. Pangawakan, panindigan ang pangako ng Diyos. Refuse any confidence in the flesh. Ibigyan natin ang buong buhay ating sarili sa Diyos. Unrestrained, open worship. Papuri sa Panginoon ng totoo mula sa ating puso. And praise Jesus in the face of opposition. Expect God to send confusion. You pray, Lord, bigyan mo ng ating tinig so that I will not get out of your will and those enemies cannot go near me. Hedge of thorn. If that happens, God will be ready to bless you. He will make manifest Himself to you. There was a grandfather, lolo, pero sa kanya apo, sabi niya apo, there are two kinds of people. Those who do the work and those who take the credit. I would suggest, go to the first group. Walang competition doon. There was an old Christian guy. He was a fine singer. But later he learned meron siyang cancer sa dila. Surgery was prepared. Nung ilang araw nilang siya opera, sabi niya, Doktor, sigurado ko ba na hindi na ako tagal makakaawit? Sabi, you're not going to sing anymore. Kung yun ang talagang totoong mangyayari, I've had good times with singing praises to God. Hindi ko magaganda ang tinig, although I could sing inside. Pero let me sing one final song. Hirap-hirap siya, bumangon siya. I have one last song of gratitude and praise. At sa procession ng doktor ng mga nurses, he started to sing Eyes of God's Skin. I praise my Maker while I have breath, even when my voice is lost in death. Have a praiseful life. Tumayo po tayo lahat. Aming Diyos, kayo pong patuloy na kumilos sa aming kalagitnaan. I'll call Pastor Joseph after a while, or Pastor Alberto. Panginoon, tulungan niyo po kami mga Kristiyano, lalo na kami mga pastor.
Sa tagal ng panahon namin sa paglilingkod, I for one, still have battles. Tulungan mo kami, Panginoon Diyos, na ma-realize namin. If you are able to deliver us from previous battles, Panginoon, you will again deliver us. And you can do it again. Lord, kausapin mo yung mga nandito sa Pillar of Truth Baptist Church. And then all the brethren. Help us to have a praiseful life, not praiseless life. And then help us to praise you kahit sa maraming opposition. We will not praise you dahil meron lamang magagandang bagay na nangyayari sa amin. Panginoon, help us to praise you even when there are so many battles. In the first place, the battle is the Lord's. Hindi po sa amin. Aming Diyos na mas space sa amin yun. Ngayong hapon. Alam mo na kapigit. Meron tayong Kristyano, tao kasama rito na hindi pa Kristyano. I mean, pag namatay, hindi mo saan pupunta. This is the day of accepted, this is the accepted time. Kung hindi ka pa Kristyano, hindi mo saan pupunta namatay. I'm going to tell you this. Kung hindi mo kapagabit si Kristo, hindi mo kapagligtas, you will die and go to hell. Pero kung si Kristo po, ay iyon ang tawag ngayong hapon. And you will say, Lord, forgive me, save me. He will change you and give you eternal life. At tayo mga Kristyano naman, kung pray mo lang ba Diyos may magagandang bagay ka tinatanggap? Why not level up? Praise Him, even during battles. By the way, even right from the beginning of the battle, and you will see, lahat ng kaaway ninyo, lahat ng problema ninyo, will be gone. They will be confused. And you will infuse joy sa inyong buhay. And you will just be amazed. People are coming in your church because they will see that our church, Pillar of Truth Baptist Church, ay kapulungan ng mga taong masaya, puro, malinis ang puso, na tapat sa Panginoon. Ipupuli sa Diyos. May you respond. That you Pastor Robert.